Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumapit tayo ngayon sa huling araw, ikasyam na araw ng ating Misa Aguinaldo. At ang huling letra, ikasyam na letra ng salitang Eucharist, ay ang letrang T na siyang pagpupulutan natin ng dalawang aral na mula sa mga pagbasa. Ano nga ba ang dalawang salitang ito na nagsisimula sa letter T? Ang unang salita ay ang salitang Ingles na task o gawain. Bakit? Dahil yan ang ipinababatid sa atin sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Napakinggan natin sa salaysay ang pagnanais ni Haring David na gawin ang templo ng Panginoon. Dahil ika nga sa kanya, tapos na ang kanyang tirahan. Subalit, ang kaban ng tipan ng Panginoon ay nasa tolda lamang. Kaya nagpasya siya na ipagawa ang templo ng Panginoon. Si Nathan, na siyang propeta nung panong iyon, humingi siya ng payo. Ang wika ni Nathan, isagawa mo ang iyong iniisip sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo. Subalit ng kagabihang iyan o ng gabing iyan, dinalaw ng Diyos si Nathan at binigyan ng mensahe na kanyang ipapaabot kay David. Ayon sa Panginoon, hindi si David ang magpapagawa ng kanyang tahanan. At ito'y matutupad dahil lang magpapagawa ng tahanan ng Panginoon ay walang iba kung hindi ang kanyang anak na si Solomon. Mga kapatid, magandang magsilbing paalaala sa atin itong aral ng salaysay ng unang pagbasa. Bakit kamo? Dahil kung mapapansin nyo, maganda ang layunin ni David, ipagagawa ng templo ng tahanan ang Diyos. Subalit, hindi ito sa kanya iniatang. Patunay lamang na hindi lahat ng mabuting balak at gawain natin ay sasang-ayunan ng Diyos. Sa huli, ang masusunod ay ang gawa at kalooban ng Diyos. Kaya nga, magsilbi sana itong inspirasyon sa atin na anuman ang nais natin, anuman ang balak natin, gaano man ito kaganda, isang guni natin sa Panginoon. Lord, ito ba talaga ang nais mo? Ito ba talaga ang gusto mo? Walang masama na sa lahat ng magagandang balak natin ay muli alamin ang kanyang kalooban. Dahil yun ang dapat at palagi nating papakinggan. Subalit, habang uusapin at pinagninilayan natin ang gawain, hindi dapat mawala sa atin na anumang gawain meron tayo, magsilbi nawa iyan na pag-igian natin, pagbutihan natin, na ang gawaing iyan, gaano man ka-espesyal o gaano man ka-ordinaryo, magsilbi nawa iyan na maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Dahil sa turo mismo ng simbahan, kapag ang gawa natin ay kalugod-lugod at kayang ialay sa Diyos, ang gawaing iyan ay maaaring magsilbing daan para sa kabanalan. Kasuriin natin ang ating sarili. Lahat naman tayo halos may mga gawain araw-araw mula sa ama ng pamilya.
sa ina ng pamilya. Lalong-lalo na kung ang ama may pinapasukang trabaho. Kahit ang ina na nasa tahanan, may gawaing nakaatang. Maging ang mga anak, may pangunahing tungkulin at gawain. Ito'y walang iba kung hindi ang pag-aaral. Kaya nga palagi kong ginagamit na paalaala na kahit ang pag-aaral ng mga bata o kabataan ngayon, pag-igian nila, hindi maaari na sapat na pumasa. Dahil nasaan doon ang maaari mong ialay sa Diyos. Kaya mo namang mag-aral ng maigi. Kaya mo namang pagbuti ng pag-aaral at kumuha ng matataas na marka. Dahil sa pagkuha ng matataas na marka, masasabi mo bawat taon habang nagtatapos ang pag-aaral, lahat na ito, Panginoon, hindi para sa akin, kundi para ialay ko sa iyo. All our works, done well, done with love, can be offered to God and can be a way to holiness. Ang ating trabaho na pinag-iigian ay kayang gawing daan sa kabanalan kung ito ay iniaalay natin sa Diyos, dahil ang trabahong mabuti, marangal, ay maaaring maging uri ng dasal na maaaring ialay sa Diyos. Ang ikalawang aral na mapupulot natin sa araw na ito ay ang isa pang letrang T. And that word stands for thanks, pasasalamat. Bakit kamo pasasalamat? Iyan naman ang ating napulot sa Ebanghelyo. Ang awit na Benedictus ni Zacarias, ama ni Juan Bautista, ay isang awit ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Dahil sa maraming gawa ng Diyos sa bayan ng Israel, ang mga gawa na ito ay tanda lamang ng katapatan na ipinangako ng Diyos. Sa bayan ng Israel, kay Abraham, maging kahuli-hulihan kay Zacarias at Elizabeth na pinagkalooban ng anak. Bahagi rin ng ginawa ng Diyos ay ang pangako na magpapadala ng kanyang sugo na magiging manunubos at tagapagligtas ng sangkatauhan. Pinapasalamatan rin ni Zacarias ang Diyos dahil hinirang ang kanyang anak na mangunguna sa manunubos. Lahat ng ito ating napakinggan sa awit na Benedictus ni Zacarias, awit ng pasasalamat at pagpupuri. Ito'y upang paalalahanan tayo ng dakilang tungkulin ng bawat isa na magpasalamat sa Diyos sa napakaraming ipinagkaloob sa ating biyaya. Sa dami ng mga biyayang ito, ang ilan nga, we just take it for granted at hindi rin tayo marunong magpasalamat. Halimbawa na lamang, araw-araw ba, dumudulog tayo sa Diyos, hindi lamang para humingi, kundi magpasalamat. At ang wika natin, Lord, thank you. Dahil sa nilalanghap kong hangin, malinis, libre. Sa palagay ko po, wala sa atin na ang panalangin iyan ay binabanggit. Why? Because we take it for granted. Tandaan natin ng kapanahunan, ang tubig na ating ginagamit sa bahay, ang tubig na ating iniinom, lahat yan libre. Pero ngayon, pag bumukas ka ng tubig, tiyak tatakbo ang kontador mo. Pagkatapos ng isang buwan, babayaran mo. Uminom ka ng tubig, ngayon lahat dibote. Purified water.
Hindi niyo po ba naisaalang-alang pag dumating ang panahon na ang mismong hangin, kapag di na malinis, mag-o-offer na sila ng purified air. Alalahanin natin, may mga kapatid tayo hanggang ngayon nga, nagfe-face mask pa rin. Paano pag dumating ang panahon na kailangan mong mag-face mask, as a face mask na iyan, kailangan ng malinis na hangin? No one have ever thought about thanking our Lord. Salamat Lord, libre pa rin ang hangin na nilalanghap. Isa lamang iyan sa mga biyaya na binibigay ng Diyos. Sa samot-samong biyaya na dapat nating pasalamatan. Kaya mismong ang Diyos na ang nagtakda. Nais mo akong pasalamatan sa mga biyayang tinanggap mo, kahit hindi mo mabilang ang mga biyayang ito. Anong tinakda niya? Itinakda niya na sa araw ng linggo. Itinakda niya na sa araw ng linggo magtitipon tayo. At sa pagtitipong iyan, sama-sama tayong magsamba, magpuri at magpasalamat sa Kanya sa pamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Ang mismong salitang Eukaristiya ay galing sa salitang Grego na Eukaristein. Ibig sabihin, dakilang pasasalamat. Bakit? Dahil tutuusin, sa mga biyayang ipinagkalob sa atin, ang pinakadakilang biyaya ay ibigay ng Diyos ang Kanyang anak para sa atin. Ang pinakadakilang biyaya ay ibigay naman ng Diyos anak, ialay ang Kanyang buhay para makamit natin sa ang kaligtasan. Yan ang nangyayari sa bawat pagdiriwang ng misa. Ang larawang iyan na si Jesus nakabayubay sa krus. Ang larawan na iyan na sa paanan ni Jesus naroon ang mahal na Birheng Maria at si San Juan, saksi sa mga huling kaganapan sa buhay ng Panginoon upang bayaran ang ating kasalanan. Sa bawat pagdiriwang ng misa, iyan ang ating ginugunita. Kaya nga, kung ito na ang pamamaraan na itinakda ng Diyos na dapat tayo magpasalamat, pagsumikapan natin na huwag makalimot, dahil kung tutuusin, ang daming biyaya na binibigay sa atin ng Diyos na dapat ipagpasalamat palagian, na dapat ipagpasalamat araw-araw, na dapat ipagpasalamat linggo-linggo, na dapat ipagpasalamat buwan-buwan, na dapat ipagpasalamat taon-taon. Lalo na ngayon, magwawakas na naman ang taon. Meron ba tayong itinakda na listahan na sa taong ito, mga nakamit nating biyaya na ipinagkaloob ng Panginoon? Halimbawa na lamang, sa mga magkasintahan ngayon, maaring nung nakataang simbang gabi o Miss Aguinaldo, anong kailangan mo, Lord? Sana makita ko na ang aking forever. Ngayon, 1 year na, kayo pa rin. Thanks be to God, di ba? Malay mo, kayo talaga ang para sa isa't isa. Biyaya yan sa taong ito. Sa maraming biyaya, ipagpasalamat mo. Dahil walang masama na magpasalamat sa tinatamasa nating biyaya. Dalawang salita ang muli na pulot natin ngayon. Huling araw ng Misa Aguinaldo. The first word is task, and the second word is thanks. Kaya ang katanungan bilang hamon sa atin ay ito: is our great thanks to God leads to doing our task pleasing to Him? Ang ating dakilang pasasalamat
ay nag-uudyok ba para ang ating gawain ay maging kalugod-lugod palagi sa Diyos? Tayo lamang ang makatutugon niyaan. Subalit ang paalaala sa atin, ang gawain ng Diyos, lahat ay para sa ikabubuti natin. Ang ating lamang tungkulin, kung tinatamasa natin ang mga gawain ng Diyos na pagpapala, na pagpapadala ng biyaya, suklian natin ng pasasalamat at ipakita natin sa Kanya na ang ating gawa ay ayon palagi sa Kanyang gusto. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.